Alam mo ba yung mga pinagkaiba ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo? Oo, medyo may idea ako. Pero mas gusto kong pag-usapan natin para mas malinaw. Sige. Ang Noli Me Tangere ay unang nobelang isinulat ni Rizal. Ang titulo nito ay nangangahulugang Huwag Mo Akong Salingin at dito ipinakita ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila, puno ng mga katiwalian, pang-aapi at mga problemang panlipunan. Tama. Sa kakabilang banda, ang El Filibusterismo naman ay ang kasunod na nobela na may mas madilim na tema. Ang ibig sabihin ng titulo ay Ang Paghahari ng Kasakiman. Dito na mas naramdaman ang galit at paghihimagsik laban sa mga nakapangyarihan. Oo nga. Sa Noli, mas makikita ang pag-asa at pagmamahal sa bayan kahit na may mga suliranin. Samantalang sa El Fili, lumalabas na ang matinding sama ng loob at ang kagustuhang baguhin ang sistema sa anumang paraan. Maganda rin tandaan na si Crisostomo Ibarra sa Noli ay isang bayani na naniniwala sa pagbabago sa mapayapang paraan. Sa El Fili, si Simon ay ang naging simbolo ng revolusyon at payapang pagsusulong ng pagbabago ay nauwi sa karahasan. Tama. Isa rin sa mga layunin ni Dr. Rizal sa pagsulat ay iparating na ang pag-ibig ang siyang maghahari laban sa karahasan. Hindi dapat gumamit ng dahas sa pakikibaka kundi ang pagmamahal sa bayan ang maging gabay. Bukod dito, pinaniniwalaan din niya na mahalagang magkaroon ng mga Pilipino ng tunay na edukasyon upang gumising ang kanilang isip at damdamin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng pagkakaisa na siyang susi para makamtan ang tunay na kalayaan. Kaya nakikita natin na parehong mahalaga ang dalawang nobela. Ang una ay nagpapakita ng kalagayan ng lipunan at ang pangalawa ay nagbigay inspirasyon para sa paglaban-laban sa katiwalian. Ngunit may paniniwala pa rin sa kapangyarihan ng pagmamahal at edukasyon. Tama ka. Kaya dapat nating basahin ang parehong aklat para maintindihan ang kasaysayan at ang mga aral na maari pa ring ipatupad ngayon.